Sabi nila kung gusto mong mamuhay ng payapa, huwag kang magtayo ng bahay sa ilalim ng puno ng balete. Sabi nila ang batang iyon ay hindi isang normal na tao. Hindi ito umiyak. At ang mga mata nito tila nakikita sa kaluluwa ng mga tao. Pero walang nakinig. Walang naniwala. Hanggang sa bawat tao sa nayon lumaki ang mga kakilakilabot na tumor, bumukas at nagbuga ng libu-libong itim na insekto. At nang tumakbo sila para sunugin ang maliit na bahay sa ilalim ng puno ng balete, huli na ang lahat. Ang baliw na matandang babae na iyon namatay sa sunog. Ngunit ang sumpa ay nabubuhay pa rin. At ang isa pang bata, ang binugbog nila, itinaboy, itinuturing na isang halimaw, ay nawala sa kabubatan. At naghihintay siya. Naghihintay sa araw na ibalik ang lahat. Ganti ng ulilang Yi Kirikulam Story. Batay sa alamat ng Surigao, Pilipinas. Diego. Halos 30 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ang nayong iyon nang hindi kayang pangalanan ng sinuman. Tinawag nila itong sumpa. Isang kulam. Isang mambabarang. Ngunit para sa akin ito ay isang pagkakamali. At ako, si Diego, isang matandang antinyero, ang huling saksi. Nakaupo si Diego sa kanyang lumang kwarto, binubuksan ang isang sira na notebook. Habang binubuksan niya ang unang pahina, bumalik ang eksena sa nakaraan. Diego. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na nayon sa Surigao del Sur, sa ilalim ng paanan ng mga bundok na nababalot ng ulap at isang mahirap na kubo sa ilalim ng puno ng balete. Si Tintoy, isang batang lalaki na may hangal ngunit magiliw na titig, ay hawak ang kamay ng kanyang lola na si Lola Isidra, habang naglalakad sa mapulang kalsada. Tintoy, isang batang may kapansanan sa pag-isip. Malungkot. Nawalan ng mga magulang sa edad na 12 sa isang landslide. At ang tanging taong naiwan sa kanyang tabi ay ang kanyang lola. Kakaiba, sa kabila ng pagiging mahirap ang kanyang mga mata, ay hindi umalis sa kanya kahit isang segundo. Kumikinang ang liwanag sa mga umuugong na dahon ng niyog sa bintana. Kumakain silang dalawa ng tuyong tinapay sa ilalim ng puno ng balete. Sila ay nabubuhay na parang mga anino. Reclusive. Iniiwasan ng nayon. Ngunit ang pag-ibig doon mas maliwanag kaysa sa anumang bubong na nakita ko kailanman. Slow motion. Nakangiti si Tintoy habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit sa likod nito ay ang kahina-hinalang mga mata ng mga taga-nayon. Balit Village and the Invisible. May mga nayon na wala sa mapa. May mga tao na umiral na parang hindi pa ipinanganak. At may mga lugar kung saan nakatuntong pa lang, nakatali na ang iyong kapalaran magpakailanman.
Ang drone ay dumadaos-dos sa kabubatan. Ang liwanag na nagsasala sa mga dahon, nagpapakita ng isang kubo sa ilalim ng lumang puno ng balete. Balete, ang sagradong sinaunang puno, kung saan naninirahan ang mga kaluluwa, kung saan malabo ang hangganan ng buhay at patay. Sa ilalim ng punong iyon, si Lola Isidra at ang kanyang pamangkin na si Tintoy ay nagsimula ng isang bagong buhay. Hindi nila alam na sila ay naninirahan sa lupain ng mapaghiganti na mga espiritu. Iniwasan siya ng mga taga-nayon, nagtakbuhan ang mga bata nang makita si Tintoy. Hindi maintindihan ni Tintoy kung bakit sila natatakot. Gusto lang niyang maglaro. Gusto lang magkaroon ng mga kaibigan. Ngunit hindi niya alam ang mukha na yon, payat, gusot, mapurol na mga mata, ay naging isang masamang tanawin para sa buong nayon. Tinakpan ni Lola Isidra ang kanyang ulo ng alampay, bumubulong. Lola Isidra, pabulong. Huwag mong hayaang makita kanila, apo. Hindi nila naiintindihan. At sasaktan kanila. Sa gabi, mag-isang nakaupo si Tintoy sa likod ng kalan. Nakikinig sa malayong tawanan ng mga bata, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata. Lola, ako at ang dilim sa kabubatan. Noong unang panahon may isang matandang babae at ang kanyang apo na nakatira sa isang kubo sa gilid ng kabubatan. Hindi sila mayaman, hindi sikat, hindi pala kaibigan, ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa, higit pa sa sinaunang mahika. Nagtayo ng kubo ang lola at apo gamit ang kanilang mga kamay, bumuhos ang ulan. Sabi nila demonyo nakatira sa balete. Pero hindi sila naniniwala. Para sa kanila, ang mga puno ay puno lamang. Siluman lang ang kabubatan. At ang mga tao ay mga tao lamang. Scene, flashback, nakabaon sa bato at lupa ang mga magulang ni Tintoy. Nataranta siyang nakatingin sa mga bangkay sa ulan. Binuhat siya ni Isidra at tumakbo habang sumisigaw. Pagkatapos ng landslide, hindi na nagsalita si Tintoy, sinundan lang siya nito na parang anino. Ngunit gabi-gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkukwento siya tungkol sa mga tao, tungkol sa mga demonyo, at tungkol sa mga nakalimutan. Nagsindi ng oil lamp si Isidra, niyakap si Tintoy para matulog. Sumipol ang hangin sa mga dahon, parang may ibinubulong. Ngunit hindi nila alam na ang katahimikan, ang pag-ibig na yon ay nag-aalaga ng iba sa kadiliman. Ang unang taong nagkaroon ng bukol ay isang 8 taong gulang na batang lalaki. Akala ng nanay niya ay paltos iyon. Ngunit nang sinubukan niyang pisilin ito, gumapang mula rito isang itim na uod na may mabalahibong ugat. Kinabukasan, nilalagnat ang buong pamilya. Tapos nakuha din ng mga kapitbahay. Nagkukumpulan ang mga tao, nagchichismisan.
Isang matandang babae ang bumulong, simula nang dumating sila. Nagsimulang tumuro ang lahat ng daliri sa kubo sa ilalim ng balete. Kinuha ni Tintoy ang tinapay sa bukid, pilit na umiti sa mga magsasaka. Katahimikan. Walang sumagot. Imurmur, ayan na yung anak ng mambabaranggi. Tapos isang araw, hindi na tumahimik ang karamihan. Kumilos sila. Itinulak pababa si Tintoy. Hinampas ng isang lalaki ang isang asarol sa tabi ng kanyang mukha. Nagbato ang mga bata. Walang namagitan. At nang dumating si Lola Isidra, hindi na siya tinawag ng bata na Lola. Umiyak lang siya. Tahimik. At tumingin sa mukha ng bawat tao. Ang malupit na katahimikan ng karamihan. Anong sakit ang mas higit pa sa pagtalikod sa iyo ng buong mundo nang hindi mo alam kung bakit? Umupo si Tintoy sa tabing ilog, nakatingin sa kamay niyang namumula sa pagkakatulak. He whispered, "Tintoy, hindi halimawi. Pero sa kanila, sumpa ang mukha mo. Ang iyong hininga ay isang sakit. Ang iyong pag-iral ay isang sumpa. Isang pulong sa nayon." Sumigaw ang mga tao, "Paalisin niyo na sila." Dinala nila ang sumpa dito. Iniyuko ni Kapitan ang kanyang ulo, walang nagtanggol sa kanya. At pinisil lang ni Lola Isidra ang kamay ng nanginginig niyang pamangkin. Nang gabing iyon, sinindihan ni Lola Isidra ang oil lamp, naglabas ng kahoy na kaban sa ilalim ng kama. Sa loob, itim na libro, manika, karayom, buto ng manok, buhok ng tao. Lola Isidra, bulungan. Matagal ko na itong nilibing pero kayo ang humukay. Orasyon ng bauhan. Walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang sakit. Ang alam lang natin ang pinakakinasusuklaman ay ang unang nagkakasakit. Umiiyak ang isang lalaki habang hinuhubad ang kanyang kamiseta. Sa kanyang likod ay may dose-dosenang mga tumor na pumipintig na parang may buhay sa loob. Kapag lumaganap ang kasamaan, ang mga tao ay palaging nangangailangan ng halimaw na sisihin. At sa nayon si Tintoy ang halimaw na yon. Barangay Corridor, lumuhod si Lola Isidra, nakikiusap kay Kapitan na pigilan ang mga tao. Iniwasan ni Kapitan ang kanyang mga mata. Noong araw na durog ang puso niya. Pero noong gabi rin iyon, binaliktad niya ang puno ng balete. Ang ritual ay naganap sa isang maliit na kusina. Walang background music. Tanging ang pagbigkas ng sinaunang orasyon, ang huni ng hangin, at ang huni ng mga insektong lumilitaw ng isa-isa. Isang nanginginig na kamay ang tumusok sa manika gamit ang isang karayom. Ang isang patak ng dugo ay nahulog sa apoy. Isang sumpa na hininga ang hinipan sa hangin. At iyon ay noong ang buong nayon ay nagsimulang mabulok mula sa loob. Hindi kidlat, hindi lindol,
hindi bagyo. Ang sakuna ay dumating sa anyo ng mga insekto, maliit, itim, at puno ng amoy ng puot. Sa gabi, isa-isang nagising ang mga taga-baryo sa ingay ng kung ano. Pagbukas nila ng pinto, isang pulutong ng mga itim na insekto ang sumugod na parang alon na humahampas sa dalampasigan. Wala ni isang sigaw ang nakaligtas. Tanging ang pagputok ng mga tumor, ang pagbitak ng laman, at ang mabilis na pagsipsip ng dugo na parabang pinagpipiestahan ng mga demonyo ang mga bangkay ng tao. Mabagal na galaw, mga insektong gumagapang sa labas ng mga mata, tainga, bibig ng mga tao, nanginginig ang mga paa, dugong tumutulo sa lupa. Iyan ay kamatayan ng huling magic. Lumipat sa kubo na gawa sa kahoy sa ilalim ng puno ng balete na susunog. Sa loob, si Lola Isidra, nakasuot ng seremonyal na itim, ay nakatayo sa gitna ng isang bilog ng apoy. Lola Isidra, sumisigaw ng malakas sa apoy. Mga walang puso, kayong lahat ang dahilan. Dugo ninyo ang kapalit sa dugo ng apo ko. Sumisigaw si Tintoy sa labas, sinusubukang sumugod sa apoy. Ito ay hindi isang pagpapakamatay. Ito ay isang pagkumpleto ng isang ritual. Isang handover. Isang bagong kapanganakan. Flame out shot, kumukupas ang mukha ni Lola sa liwanag ng apoy, nawawala kasama ng usok. Tumigil ang tunog ng mga insekto. Nilamon ng gabi ang lahat. Tintoy ya reborn. Gumagala si Tintoy sa kabubatan, nakayapak, nababalot ng abo ang mukha. Huminto siya sa harap ng isang lumot na kuweba. Walang nakakaalam kung bakit siya nakaligtas. Iyon lang ang umalis sa baryong iyon ay hindi na si Tintoy. Sa loob ng kuweba, serye ng malalaking tapayan, mga banga ng lupa. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga natutulog na insekto. Sa mga dingding, mga figura ng manika, sinaunang simbolo, at kalahating sinunog na tela, kamiseta ni Lola. Tinawag mo ang bawat garapon sa pangalan. Nakarinig ka ng mga bulong sa loob. At gabi-gabi natutunan mo ang isang bagong spell, isang ipinagbabawal na ritual, isang bagong paraan upang sirain ang mga tao. Naka-cross-leg si Tintoy, malabo ngunit malamig ang mga mata. Sa harap niya ay isang kumikibot na manikang basahan. Psychological transformation, isang bagong Mie. Tinto. Sabi niya hindi nila ako mamahalin. Sabi niya kapag natakot sila makikinig lang sila. Sabi niya hindi mo dapat kalimutan, apoy. Umupo si Tintoy sa gitna ng bilog na dugo, ang mga kamay ay nasa tapayan. Isang itim na espiritu ang umikot at pumasok sa manika. Hindi ka lang naging kahalili ng mambabarang. Mambabarang ka. Wala nang pumipigil sa'yo. Wala nang tumatawag sa'yo ng apo. At hindi ka nang umingiti. Nang lamunin ng dilim ang nayon at walang nangahas na magsalita muli ng pangalang Tintoy. Isang lalaki humakbang patungo sa bangungot. Bumaba mula sa isang lumang kariton ng kalabaw ang isang lalaking may kulay abong buhok at may peklat na mukha. Sa paligid ng kanyang leeg, isang pilak na medalyon ang kumikinang sa araw ng hapon. Si Diego na dating pinakamalakas na antinyero sa Davao. Personal niyang pinatay ang sarili niyang kapatid noong sinapian siya ng demonyo. Wala siyang dalang armas.
Ang kanyang mga kasalanan lamang ang dinadala niya. Iyan itanong sa pagitan ng dalawang panig ng sumpa. Sinundan ni Diego ang bakas ng dugo, ang bakas ng basang lupa, hanggang sa bukana ng kuweba. Tumayo siya, pumikit, nakinig pagkatapos ay bumulong, "Tintoy. Apo. Alam kong nakikinig ka." Diego tumatawag sa dilim. "Hindi ako naparito para pumatay, naparito ako para magtanong. Gusto ba ng lola mo na maging ganito ka?" Ang mga pulang mata ni Tintoy ay kumislap sa dilim. Isang boses ang nagsalita, hindi malinaw kung ito ba ay ang bata o ang bagay na nakatira sa kanyang katawan. "Tintoy," humihis ng mahina. "Pinatay nila ang aking lola. Pinatay ang taong nasa akin. Ngayon ang dyablo na lang ang natitira." Hindi nabigla si Diego. Umupo siya sa lupa sa harap ng yungib at naglabas ng isang lumang tela na may borda na pangalang Isidra. "Diego, kaibigan ng nanay ko ang lola mo." Natawa rin siya. "Ano ang iniisip mo na gusto niyang mamuhay ka tulad nitong malungkot na nilalang sa madilim na kuwebang ito?" Espiritual na laban, medalyon & kadiliman. Ang mga insekto na iyon ay hindi natural na ipinanganak. Sila ay mga kaluluwang nakatali sa isang ritual ng puot. At ngayon lumalaban sila tulad ng isang hukbo. Tumayo si Diego, binuksan ang kanyang kamiseta, nagsiwalat ng isang kumikinang na medalyon. Habang sumusugod ang mga insekto, ang liwanag mula sa medalyon ay kumakalat sa isang bilog na apoy. Tintoy sumisigaw. "Hindi ako ililigtas ng pagpapatawad. Pinagtawanan nila ako nang hilingin kong maglaro. Ngayon umiiyak sila sa paanan ko. Ito ay patas." "Diego. Hindi. Ito ay isang pag-uulit. Ikaw ay nagiging isa na ginawa kang isang halimaw." Iyan is paghatagap. Galit na galit si Tintoy, pumipikit ang mga mata. Pumasok si Diego sa kuweba, dahan-dahan, may determinasyon. Isang malaking insekto ang pumasok, itinaas niya ang medalyon, sinusunog ito ng liwanag sa pamamagitan ng pagsirit. Hindi lakas ngunit ang pagtanggi na sumuko sa kadiliman ang nagpapalakas sa isang tao. Si Diego ay itinumba ni Tintoy, ang kanyang kamay ay nakaipit ng isang spike na manika. Dumadaloy ang dugo. Ngunit hindi siya umaatras. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Tintoy, kung saan isinusuot niya ang alindog ni Lola Isidra. Hinahawakan niya ang medalyon sa kanyang laman. Tintoy sumisigaw. "Ah! Lola! Lola, masakit!" Umaahon ang itim na usok mula sa kamay ni Tintoy. Nagkolapse siya. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang mga insekto ay nahuhulog isa-isa. At sa unang pagkakataon sa mga taon, tinawag niya ang pangalan ng kanyang lola sa boses ng isang bata. Pero huli na. Nakaluhod si Diego, nanginginig ang mga kamay, hawak ang hinihingal na katawan ni Tintoy. Ang liwanag ng medalyon ay kumukupas. Sa malayo, ang langit ay nagtitipon ng mga ulap. Ang isa pang itim na ambon ay gumagalaw. Ang kadiliman ay hindi namamatay kaagad. Ito ay umaatras. Ito ay nagtatago.
At ito ay naghihintay. Iyanhi pagbagsak ng mambabarang. Sa kuweba, bumagsak si Tintoy sa tabi ng sirang tapayan. Ang mga insekto ay nahulog, kumikibot at nahulog pa rin. Ang mga sinaunang simbolo sa mga dingding ay umaapoy. Sinunog ni Diego ang mga alay, pinunit ang mga pahina ng tapayan, at nagkalat ng sagradong asin sa palibot ng tapayan. Ngunit ang presyo ay hindi dugo. Ito ay alaala. Umupo si Diego sa abo. Nasa kamay niya ang pulseras ni Lola Isidra, kalahating sunog. Diego, pabulong. Hindi mo deserve ito. Pero huli na akong dumating. Walang happy ending. Ang langit ay maliwanag. Umalis si Diego sa kuweba. Tinahak ang nasirang ngayon. Ang mga tao ay nakatayo sa malayo at pinapanood siya, hindi nangangahas na lumapit. Tinawag nila siyang tagapagligtas ng ngayon. Ngunit walang nangahas na makipagkamay sa kanya. Dahil alam nila siya lang ang nakakita sa loob ng halimaw at hindi tumalikod. Dumaan si Diego sa looban kung saan nag-iisang naglaro si Tintoy. Napatingin sa kanya ang isang bata, kapareho ng hitsura ni Tintoy. Yan ang huling mensahe. Umupo si Diego sa tabi ng ilog, naghuhugas ng dugo sa kanyang mga kamay. Sa kalangitan, isang kawan ng mga uwak ang lumipad. Hindi ko lamang pumatay sa nayong ito. Hindi mambabarang. Hindi insekto. Ito ay ang nakakatakot na mga mata. Ang mga bulungan. At ang mga batong ibinabato mula sa mga kamay ng mga bata. Flashback, binugbog si Tintoy. Pagsusumamo ni Isidra. Tumalikod ang mga tao. Hindi kailangan ng mga tao ang pangkukulam upang lumikha ng mga demonyo. Kailangan lang nilang tumalikod sa sakit at tawagin itong iba. Post-story scene, bagong look. Si Diego ay umalis sa nayon, ang kanyang nag-iisang figura ay nawala sa kabubatan. Ang kamera ay nananatili sa isang puwang sa base ng balete. Umalis siya. At akala ko tapos na ang lahat. Isang batang babae na humigit kumulang 6 na taong gulang na may gusot na buhok ang naglalakad patungo sa paanan ng puno. Yumuko siya para kunin ang isang bagay. Ngunit ang isang sumpa ay hindi namamatay. Naghahanap lang ng bago. Ganti ng ulilang yi, kulam tiriwi story. Ang isang misteryo ay hindi kailanman ang katapusan nito ay simula lamang ng isa pang kaluluwa.